Magandang hapon po. Maaksyon ang pagtugis at pag-aresto sa tatlong suspect na bahagi umano ng malaking grupo ng robbery hold-up sa Luzon. Sugatan sila ng makipagbarilan sa mga pulis sa toll booth ng North Luzon Expressway. Panoorin ang mga nahulikam na tagpo sa pagtutok ni Jamie Santos. Dinig ang sunod-sunod na putok ng baril sa kuhang ito ng isang netizen sa Bukawi Toll Plaza ng North Luzon Expressway mag-aalas 6 ng hapon kahapon. Makikita rin ang mga unipermadong lalaki. Hagip din sa dashcam video ng isang motorista ang pagsulpot ng mga taga-SWAT na nakikipagbarilan sa kanilang target. Matapos ang ilang minutong engkwentro, na-corner ng pulisya ang van ng mga suspect. Tadtad ito ng mga tama ng bala. Sugatan ang tatlong suspect na nakasagupa ng mga taga-Police Regional Office 3. Dalawa sa mga suspect ang nakapiit na sa Bukawi Police Station habang nasa ospital pa ang isa. Sinusubukan pa namin silang makuna ng pahayag. Ayon sa pulisya, sangkot ang mga suspect sa mga serye ng pagnanakaw sa ilang mini-mart sa Pampanga, Tarlac, Pangasinan at Batangas. Sila ang hinihinalang nanloob sa mini-mart sa Victoria na nahulikam nitong madaling araw ng June 24. Pumarada sa tapat nito ang van lula ng mga magnanakaw na pinilit buksan ng roll-up door. Saka pinunterya ang electric box para mapatay ang CCTV nito. Nitong June 22, nakunan din ng CCTV ang kaparehong van sa Magalang, Pampanga, kung saan isa ring convenience store ang nilooban at natangayan ng 700,000 pesos na kita. Nagkaroon tayo ng follow-up operation at sila po ay na-track natin, no? At sinundan ng ating mga tauhan at nagkaroon na tayo ng dragnet operation na nagresulta po ito sa armed confrontation. Armado to at sila ay bumibiktima at lumalakad na walang mga armas at siyempre na-alerto sila dahil ang ating kapulisan ay nakapwesto na sa lahat ng exits ng NLEX at dito nga natin naabutan dito sa lugar na ito. Na-recover sa mga suspect ang isang caliber 45 pistol at isang 9mm pistol, pati 3 granada, isang flashbang, 7 sachet ng hinihinalang shabu at 6 na pakete ng hinihinalang marijuana. Ayon sa Bulacan Police, mula sa malaking grupo ng robbery hold-up sa Calabarzon at Central Luzon ang mga suspect at naghahasik din sa NCR at ilang bahagi ng Region 1. Mayroon din silang ninakawan sa parte ng Region 1 at dito po sa NCR po, palipat-lipat po sila. Inaalam pa ng pulisya kung may iba pa silang kasabwat at kung sangkot din sa iba pang pagnanakaw sa ibang bahagi ng bansa. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Kritikal ang kondisyon ng isang babaeng 15 anyos matapos pagsasaksakin ng dati umano niyang kinakasama. Ang 26 anyos na suspect, nabuntis umano ang biktima noong 13 anyos pa lang siya. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Pasado alas 8 ng gabi noong Huwebes, naglalakad ang 15 anyos na babaeng ito kasama ang isang lalaki sa AFP Road, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Nang biglang sumulpot ang isang lalaking may hawak na kutsilyo at inatake ang babae. Nakatakbo pa ang babae palayo pero sinundan siya ng lalaki. Narinig ang mga sigaw sa di kalayuan. Sakto namang dumaan ang mobile ng Barangay Holy Spirit at agad nirespondehan ng kaguluhan. Maya-maya pa, inaakay na ang babae papunta sa barangay mobile. Ang menor de edad na babae, inundayan ng saksak ng lalaking dati niya palang ka-live-in. Sa investigasyon ng pulisya, pinaghiwalay ng magulang ng biktima ang dalawa dahil menor de edad pa ang babae. Minasama umano ito ng sospek na 26 anyos kaya humantong sa pananaksak. Dahil hindi na sila nagsasama, parang gusto makipagbalikan ng lalaki sa kanya, ayaw na rin ng babae. Pinuntahan siya nung lalaki na ex-living partner niya nga. Nagkaroon sila ng di pagkakaunawaan hanggang sa nasaksak siya nung suspect. Nasa ICU pa ang biktima dahil sa mga saksak sa muka at balikat. Sa follow-up operation, natunto ng sospek na natutulog sa labas ng bahay sa Matandang Balara. Ayon sa sospek,
Matinding selos ang mitya ng krimen pero hindi ang kanyang ex-live-in partner ang kanyang target, kundi ang lalaking kasama nito noong gabing mangyari ang insidente. Siguro di ko na nakontrol sarili ko, sir. Doon, di ko na alam na pinagsaksak ko na pala siya. Sorry siya nga ang nagawa ko kasi dala lang talaga ng selos, paghihimutok. Desidido ang nanay ng biktima na magsampa ng kaso laban sa sospek. Critical pa po yung anak ko. Kailangan po makulong siya talaga. Galit rin siya sa sospek dahil nabuntis niya ito noong 13 anyos pa lang ang biktima. Yung anak ko po, 13 years old pa lang po yan. Tinangay niya po yan, dinala po ng Samar. 3 beses po yan nangyari. Nung nabuntis, napasubo na po ako. Kumbaga pinanindigan ko na po. Pero ayaw po na magulang eh. Nakakulong na sa QCPD Station 14 ang sospek na maharap sa reklamong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004, statutory rape at frustrated homicide. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Matapos ang big-time rollback nitong Martes, taas presyo na naman ang sasalubong sa mga motorista sa susunod na linggo. Ayon sa isang source sa oil industry, papalo ng 2 piso kada litro ang taas presyo sa gasolina. Piso naman sa kada litro ng diesel. Nauna lang sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Energy Department na hindi consistent o pabago-bago rin ang presyohan ng krudo sa world market ngayong linggo. Tila hindi napahinga sa malalakas sa pagyanig ang Mindanao ngayong buwan. Kagabi po, magnitude 6.5 na lindol ang gumimbal sa mga residenteng hindi pa rin nakakabangon sa matinding lindol noong June 8. Mula sa Davao City, Nakatutok live si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy. Ivan, hindi pa man lubusang nakakabangon ang mga naapektuhan na magnitude 7.8 na lindol sa ilang lugar sa Mindanao. Muli na naman silang niyanig ng magnitude 6.5 na lindol kagabi. Nang yumanig ang magnitude 6.5 na lindol kagabi, nabalot ng takot ang pamilyang ito na lumabas na sa kanilang bahay sa Fatima Uhaw, General Santos City. Nagyakapan sila sa labas ng bahay habang inuuga ng lindol. Wala namang nasaktan sa kanila. Ang bata namang ito, mabilis na binuhat ang nakababatang kapatid sa kalumabas ng bahay kasama ng 2 pa niyang kapatid. Sa Glan, Sarangani Province, mabilis na napabalikwas mula sa pagkakahiga ang babaeng yan at napatakbo palabas ng bahay. Alas 7:34 kagabi, tumama ang magnitude 6.5 na lindol na ang epicenter ay sa 70 kilometers southwest ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Bukod sa General Santos City, naramdaman ang pagyanig sa ibang bahagi ng Sarangani Province, maging sa Davao City, pati sa South Cotabato at Davao Occidental. Relax lang! Alam mo, karatol! Pinakwit tayo na po! Apektado rin ang Sultan Kudarat, Davao del Sur, Zamboanga City, Basilan, Davao de Oro, Maguindanao del Norte, Lanao del Norte, Sulu at Bukidnon. Ayon sa Sarangani MDRRMO, walang naiulat na sugatan. Gayunman, may isinugod sa ospital dahil sa panic attack. Marami pa rin ang namamalagi sa mga evacuation centers sa Sarangani Province, Davao Occidental at General Santos City. Ang ilan ay nakikituloy muna sa mga kamag-anak. Andyan pa rin yung takot dahil sa nararamdamang aftershocks. Yan muna ang latest mula rito sa Davao City. Balik sa inyo. Ingat, daghang salamat, Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Nailibing na po sa Nigeria ang Ateneo student athlete na si Divine Adili. Inilagak po ang mga labi ni Adili sa kanyang hometown. Si Adili at ang kanyang teammate na si Rene Baterbonia ay parehong nalunod sa gitna ng kanilang training sa Dipacunao, Aurora noong June 8. Nitong Miyerkules ay nailibing na rin si Baterbonia sa Agusan del Sur.
Inirekomenda ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na kasuhan ng paglabag sa Anti-Hazing Act ang coaching staff ng Ateneo Blue Eagles, kabilang si resigned head coach Tab Baldwin. Kaugnay naman sa trahedyang sinapit ni Baterbonia at Adili pati na sa school shooting sa Tacloban, inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ahensya sa mga sektor ng edukasyon at kalusugan, pati na ng mga LGU at pulisya na palakasin ang mahakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral, lalo na sa eskwelahan. Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan, maprotektahan laban sa kapabayaan, maprotektahan laban sa panganib, at maprotektahan laban sa mga tahimik at pinagdaraanan at pasaning dinadala ng marami sa kanila. Pauwi na ng trabaho ang isang rider na mapansin na nasa linya niya ang isang nag-counterflow na motorsiklo sa Nagcarlan, Laguna. Sumenyas siya sa kasalubong na rider pero nagpang-abot pa rin sila at nagsalpukan. Sa lakas ng impact, tumilapon sa kalsada ang dalawang rider. Dinala ang dalawa sa ospital at nagkausap na tungkol sa gastusin sa pagpapagamot. Bago ang lindol noong June 8 sa Mindanao, may na-detect na kumpol ng maliliit na lindol o earthquake swarm sa Cotabato Trench. At kamakailan meron din mga earthquake swarm sa West Philippine Sea, malapit sa Pangasinan. Ang paliwanag dyan ng PVOX sa pagtutok ni JP Soriano. Bago ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani at kalapit na probinsya sa Mindanao, naitala ang napakaraming mahihinang lindol o earthquake swarm sa Cotabato Trench. Nasa Cotabato Trench din ang epicenter ng lindol noong June 8, bagamat malayo ito sa pinagmulan ng naobserbahang earthquake swarm. Ang earthquake swarm ay sunod-sunod na pagyanig na walang malinaw na main shock o pangunahing lindol. Maliliit na lindol na moderate size earthquakes. So, around magnitude 5, 4, tapos madalas siya sa isang araw, marami sa isang araw. Nagtatagal siya ng mga araw, linggo, minsan tumatagal pa ng isang taon. Yung earthquake swarm, hindi yun direktang nag-trigger ng magnitude 7.8 event. So mas tamang sabihin natin na pareho silang bahagi ng tectonic activity ng Cotabato Trench. Sa Luzon, may naitala ring earthquake swarm sa West Philippine Sea, malapit lang sa Pangasinan. Sa tala ng PVOX mula May 26 hanggang sa mga unang linggo ng Hunyo, nasa 152 ang naitala sa Manila Trench at umabot na sa 287 as of June 26. Ang Manila Trench, sakaling magdulot ng malakas na lindol, ay makakaapekto sa maraming probinsya sa norte. Maaari ring maramdaman ang pagyanig sa Metro Manila. Itong Manila Trench, may potential yan na above magnitude 8. No? Ang senaryo dyan, pwedeng mawawala lang yan, walang mangyayari. Pwedeng may malaki. So hindi natin masasabi talaga. Pero paglilinaw ng PVOX, An earthquake swarm may or may not lead to stronger earthquakes. So many earthquake swarms gradually decrease and eventually they stop without producing a large earthquake. sabi ng PVOX, maaaring makatulong ang earthquake swarm na mapigilan ang isang mas malakas na lindol. Slowly releasing energy instead of yung one big event na naipon lahat ng energy, ito slowly releasing energy. Walang katiyakan kung kailan tatama ang lindol, kaya ang mahalaga ayon sa PVOX. Ang sigurado niyan, kailangan maging ready yung mga tao. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Isang low-pressure area ang binabantayan ng Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 965 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging bagyo sa loob ng 24 oras. Pero nagdadala ito ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Southwest monsoon o habagat naman ang naka-aapekto sa Luzon at Visayas. Localized thunderstorms naman ang nararanasan sa natitirang bahagi ng Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to heavy rains bukas sa Ilocos Norte, Cagayan, Kalinga, Camarines Norte at Palawan. May tsansa rin ng light to heavy rains sa buong Visayas at Mindanao pagdating ng hapon. Asahan naman ang light to moderate rains sa Metro Manila. Ilang sunog ang naitala sa Magdamag, 30 nasaktan na matupok ang isang bahay sa Malabon. Sa Maynila, nagkasunog sa isang mall sa Binondo.
Nakatutok si Jomera Presto. Nabalot ng makapal na usok ang bahagi ng mall na ito sa Binondo, Maynila pasado alas 10 kagabi. Kasunod yan ang sunog na sumiklab sa ikalawang palapag ng naturang gusali. Napasugod ang mga stall owners at mga tindera sa establishmento. Hindi na sila pinayagang makalapit at kinordonan na rin ang paligid ng mall. Pagkapasok ko lang sa bahay, ayun po, tumawag na po yung amo ko na nasunog. May sunog daw po sa likod ng pwesto namin. Kaya napabilis po ako ng takbo dito. Hindi namin alam kung kailan kami makapapasok nito ulit. Dahil sa kapal ng usok, hindi makapasok ang mga bumbero na walang breathing apparatus. Kinailangan din basagin ang mga salamin at gumamit din sila ng mga ventilators para mas mabilis na lumabas ang usok. Tumagal na ng halos 4 na oras, ganito pa rin kakapal ang usok na bumalot na sa Soler Street at kumalat na rin sa iba pang bahagi ng gusali. Kailangan mo muna ma-eject yung usok para magkaroon tayo ng clear. Pero ginamitan po natin ng thermal para makita natin kung nasaan po yung apoy para doon tayo magpo-focus. Tumagal ng halos 5 oras bago tuluyang naapula 1 minuto bago mag-alas 3 ng madaling araw. Walang napaulat na nasugatan o namatay sa sunog. Pansamantalang isasara ang bahagi ng mall na naapektuhan ng sunog. Patuloy pa na inaalam ng mga otoridad kung ilang stall ang nasunog at kung magkano halaga ng mga napinsalang ari-arian kasunod ng nangyari. Sa Malabon, 3 ang sugatan matapos sumiklab ang sunog sa isang bahay sa Burgos Street, Barangay Concepcion. Ayon sa BFP Malabon, natrap ang 17 anyos na babae sa 2nd floor kaya tumalon na lang siya para makaalis. Sinalo siya ng kanyang tiyahin na siyang may-ari ng bahay pero kapwa sila bumagsak. Nagasgasan naman ang 13 anyos na babaeng anak ng may-ari ng bahay. Dinala na sa ospital ang 17 anyos na biktima habang nilapatan ng paunang lunas ang kanyang tiyahin at kanyang anak. Mag-aalas 3 ng madaling araw nang itaas sa unang alarma ang sunog na tumagal ng kalahating oras bago naapula. Sa ngayon po sir, under investigation, pero ang hinala po ng mga nakatira po dito dahil sa kalumaan na rin po ng bahay, doon po sa mga electrical wiring po. Patuloy na inaalam kung magkano ang halaga ng napinsalang ari-arian kasunod ng nangyaring sunog. Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Tuwing may tinderong sisigaw ng taho, abay meron ding excited na 4-legged na suki. Yan ang husky na si Gangan na naging bahagi na raw ng morning routine at diet ang taho. Marinig lang ni Gangan ang taho ay inaabangan niya si Kuyang magtataho. At dahil naging suki na si Gangan ay laging may pasobra sa kanyang order. Pero paglilinaw ng fur parent ng husky, plain tofu o tokwa at walang halong sagot arnibal ang taho ni Gangan. Nagbagsakan ang mga debris mula sa skyscraper na yan sa Beijing, China matapos sumalpok dito ang isang light aircraft. Basag ang glass panels ng gusali. Pinakamataas yan sa Beijing at headquarters sa isang state-owned conglomerate. Inaalam pa ng otoridad kung sinadya o aksidente ang pagbangga ng eroplano sa gusali. Piloto lang ang sakay ng eroplano at wala pang impormasyon kung nasaan siya. Lumalabas sa flight tracking data na lumihis ang eroplano sa flight path nito mula nang lumipad 30 minuto bago ang aksidente. Pasintabi po sa susunod naming ibabalita, pineste ng mga langaw ang ilang komunidad sa Negros Oriental. Nasisisi ang isang poultry farm na hindi raw maayos ang pagtapon sa dumi ng mga manok. Nakatutok si Jonathan Andal. Gabanig ng langaw. Hindi lang sa pagkain kasama ng mga residente ang sangkatutak na langaw. Maging sa pagtulog, kapit na kapit ang mga ito. Ganyan karaming langaw ang namemerwisyo sa mga taga-barangay Magsusunog sa Pamplona, Negros Oriental. Sabi ng barangay health worker, dahil sa mga langaw, nagkakasakit na ang ilang bata sa kanilang lugar. Bukod sa barangay Magsusunog, apektado rin ito ang isang sitio sa barangay Enrique Villanueva sa bayan ng Sibulan. Sinisisi sa pamemeste ng mga langaw ang manukan sa barangay Magsusunog. Ayon sa kapitan ng barangay, Nobyembre pa lang inireklamo na ang manukan dahil sa hindi umano maayos na pagtapon sa mga dumi ng mga manok. Ito anya ang pinagmula ng masangsang na amoy at pamemeste ng langaw. Kinumpirma rin yan ng Municipal Environment and Natural Resources Office ng Pamplona. Pinuntahan ng GMA News ang poultry farm pero ayon sa humarap na guard, walang otorisadong magbigay sa kanila ng reaksyon. Sinabi ng guard na nag-inspeksyon na roon ng mga otoridad.
Kinumpirma rin ng chairman na nag-ocular inspection na sila sa poultry farm kasama ang Pamplona LGU at namigay ng ayudang kemikal ang lokal na pamahalaan. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Mahigit 20 establishmento na pala sa iba't ibang rehiyon sa Luzon ang nilooban ng grupong kinabibilangan umano ng 3 nakasagupa ng mga pulis sa NLEX. Ang kanilang modo sa pagtutok ni John Consulta. Ang mga nakaengkwentro ng Regional Special Operations Group ng Police Regional Office 3 sa Bukawi Toll Plaza ng NLEX lumalabas sa sangkot din sa panloloob sa mahigit 20 establishmento sa iba't ibang rehiyon. Nitong June 13, umatake rin ang grupo sa Tanawan, Batangas kung saan binaklas nila ang cash dispensing machine, tinangay ang pera, saka tinapon sa tabing kalsada. Sa Poso Rubio, Pangasinan, matapos tutukan ng baril ay iginapos ang mga inabutang tauhan at customer bago tinangay ang 300,000 piso. Sa Magalang, Pampanga, pinasok nila ang isang convenience store na target ang cash dispensing machine din. Ayon sa Police Regional Office 3, kada 14 at 29 ng bawat buwan o isang araw bago ang sweldo, umaatake ang grupo sa mga establishmento para matiyak na puno ng pera ang mga cash dispensing machines na kanilang puntirya. Malawak ang area of operation nila. 4A, NCR, Region 3. Marami silang plaka, papalit-palit. More than 10 plates na ginagamit. So, talagang organize itong grupo na to. Wala pang pahayag ang 3 suspect. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Kung noong isang taon naglipa na ang mga higanting tropical swallowtail moth, may mga bagong mariposang namataan ngayon. Kilalanin natin ang mga Atlas moth. Kuya Kim, ano na? Tila nagiliparan ngayon sa social media ang naglalaki ang mga moth o mariposa. Ang mga pakpak ng isang ito singlapad ng palad. Ang mariposa namataan ni Eileen sa kanilang bayan sa Carmen, Davao del Norte. Nagising po yung 2 anak ko. Paglabas nila, nakita po nila dito sa gilid ng bahay namin. Marami po siyang color. Kasi laki po ng isang palad yung pakpak po niya. Surprise kasi first time po nakita namin yung ganong kalaki. Kuya Kim! Ano na? Ayon sa isang entomologist o eksperto sa mga insekto, ang namataan ni Eileen sa kanilang bakuran, isang Attacus atlas o Atlas moth. Nabibilang sila sa family Saturniidae ng mga Lepidopterans. So magkakasama yan, butterfly, moth, and itong mga Saturniid or mga Attacus moth, ang characteristic nila, yung mga markings nila sa kanilang pakpak. Isa pa sa mga kapansin-pansin sa kanilang mga pakpak ang hugis at disenyo sa dulo nito na kahawig ng ulo ng ahas. Ginagamit nila ito para takutin ang mga predators. Ang Attacus atlas o Atlas moth ang isa sa pinakamalaking moth sa mundo. Ang mga pakpak nito maaaring umabot sa 25 hanggang 30 centimeters ang lapad. Halos kasing laki ng isang maliit na ibon. Their given size, that's equivalent to stored energy. May super sensitive na antena ang mga lalaking Atlas moth. Ginagamit nila ito upang maamoy ang pheromones ng babaeng moth mula sa malayong distansya. Alam niyo ba na ang matatandang Atlas moth hindi na kumakain? Kapag naging ganap na moth na kasi sila, wala silang maayos na bibig para kumain. Nabubuhay sila gamit ang energy na ipon nung sila ay higad pa lamang. Yung mga adult na Attacus moth, ang buhay nun 1 to 2 weeks lang kasi nga hindi sila kumakain. Ang main purpose lang nila is to find a partner, makipag-mate, and then breed. Later on, mamatay na rin sila. Pero bakit nga ba naglipa na ngayon ng mga mariposa sa Pilipinas? Yung kanilang life cycle from egg, papuntang larva, pupa, then adult, usually it will take 3 to 3.5 months. Na usually, nagko-coincide sa changes ng panahon sa Philippines. We are a tropical country, so hindi tayo 4 seasons. Meron lang tayong dry and wet. Pero every time na nag-change from dry to wet or wet to dry, nag-spike yung sightings nila kasi yung changes ng weather, yung panahon na yon, sumasakto yung paglabas ng mga adult. Laging tandaan, ang bawat mariposang lumilipad, paalala ng bawat nilalang gaano man kaliit o kalaki, may mahalagang papel sa kalikasan. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. May insidente na naman ng pananaksak sa Cavite. Nangyari po yan sa labas ng paaralan kung saan 17 anyos ang biktima
at 15 anyos ang nanaksak. Nakatutok si Bon Aquino. Mag-aalas 6 ng gabi kahapon nang saksakin sa tiyan ang 17 taong gulang na grade 8 student ng kapwa estudyante sa Silang Cavite. Base sa police report na nakuha ng GMA News, nagkainitan ang 2 menor de edad hanggang sa nagpakawala ang biktima ng magkakasunod na suntok sa suspect. Bilang ganti, bumunot ang suspect ng patalim na siyang ginamit panaksak sa biktima. Yung suspect po is naglalakad lang, tapos yung biktima po is sinuntok niya yung suspect. Pinagsuntok niya po, tapos yung suspect po gumante. Yung pala ay may hawak ng patalim. Yun po yung nangyari. Tapos yun, bigla nang tumakbo yung suspect. Sinubukan anya nilang awatin ng dalawa pero Hindi po agad kami nakalapit eh. Kasi ang bilis nga po ng pangyayari. Pagsaksak, sabay takbo na po. Ayon sa mga otoridad at nakasaksi, dito sa bahaging ito ng P. Montoya Street naganap ang pag-aaway ng 2 estudyante na nauwi sa pananaksak. Ito ay di kalayuan sa kanilang paaralan at tapat lamang nitong kanilang public market. Kaya naman may mga tumulong sa bata na madala agad sa ospital. nakalabas na sa ospital ngayong araw ang biktima. Kwento niya, nakaalitan niya ang kabarkada ng suspect. Wala naman po kami pinagtatulungan na parang nakisali lang po siya sa away namin ng tropa niya po. Yung pinagbantaan niya po ako, nasasaksakin niya po ako. Bago pong pangyayari na to, nagsabi na po siya sa akin ng 1 linggo na sasaksakin daw po siya. Ang sabi ko naman, hindi naman siguro yun. Kasi magkaklase naman sila ng 7. Hindi ko po talaga na totohanin po ng batang yun. Grade 7 pa lang daw sila, binubuli na siya ng suspect at mga kabarkada nito. Yung time na po yan, pinagtitripan po ako nila. Parang pag nagtetest po, pinagtatawanan po ako nila. Tapos binebeltokan po ako. Parang happiness nila ako. Nahuli ng mga barangay tanod ang 15 taong gulang na suspect. Sabi niya nabubuli daw siya. Sabi ko nga, ba't di ka nagsumbong sa ina mo? Sabi niya, sinasabi niya raw sa nanay niya. Pero nung tinanong ko naman kagabi yung ina, sabi niya wala raw sinabing estudyante. Dahil umano sa pakiusap ng ina ng suspect, hindi na planong maghabla ng ina ng biktima. Naawa naman po ako sa nanay. Naawa din po ako sa anak niya. Nanginginig po siya. Ang sabi niya, ate, pasensya na po. Sabi ko, wag mo nang uulitin. Sa isang pahayag, nilinaw ng Emilia Ambalada Poblete Integrated High School na nangyari ang insidente matapos ang klase at sa labas ng eskwelahan. Nasa kustodiya ng DSWD ang estudyanteng suspect habang ipinapatupad ang legal at child protection procedures. Ayon sa paaralan, prioridad nila ang kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga mag-aaral at mahigpit nilang ipinapatupad ang school safety plan, kabilang ang zero tolerance policy laban sa karahasan, pambubuli at iba pang makakapagpahamak sa mga estudyante. Sinisika pa naming makuna ng pahayag ang Department of Education. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Bukod po sa mga mall at tindahan, mahigpit ding binabantayan ng Department of Trade and Industry ang mga online seller ng mga appliance. Obligado po sila ipakita ang mga palatandaang ligtas at dumaan sa pagsusuri ang mga produkto. Nakatutok si Bernadette Reyes. Pasado ang mga produktong sinilip ng Department of Trade and Industry o DTI sa surprise random inspection nito sa isang department store sa Pasig City. Makikitang maayos ang kalidad ng mga imported kung saan may legit na ICC sticker. PS marking naman ang makikita sa mga dekalidad na local products. Importante po ito para we can make sure na yung mga appliances na binibili nila are pasado sa standard set by the DTI. Kasi mahirap na po ang mga appliances ngayon. Nakakakos na siya ng sunog, nakakakos rin siya ng aberya. They should also check sa ICC app na yung PS mark ay authentic. Kadalasan, pag namimili tayo ng mga appliances o electrical products, sa presyo tayo tumitingin. Pero payo ng DTI, siguraduhin din ang kalidad ng mga produkto. Ang extension cord kagaya nito, merong PS marking na nagpapatunay na pasado ito sa quality standards. Pero hindi lang sa mga ibinebenta sa mga mall at tindahan ang binabantayan. Pati mga ibinebenta online tulad ng mga appliances, dapat may mga palatandaang pasado sa quality standards para hindi masayang ang inyong pagbili tulad na nangyari kay Leonora. Sabi ko, ano ba yan? Sana bago kayo magbenta, siguraduhin yung buo. Kasi nakakadismaya yan sa mga customer, di ba po? Kasi hindi na siya uulit para bumili. Tinapong ko.
Mahalaga yan lalo't marami na silang bumibili ng appliance online. Makikita mo naman kung ano siya matibay or di ba? Kahit sa mga wiring, makikita mo siya. Siguro pag busy ka, hindi ka makalabas, so pwede ka mag-online. Kaya may hakbang na rin ang DTI para sa online sellers. We have a department order that's requiring po yung mga shopping platforms natin na i-display at yung mga online merchants natin na i-display yung kanilang lisensya, PS or ICC. Sa tala ng DTI mula 2024 hanggang kasalukuyan, 238 na kumpanya na ang napadalhan ng notice of violation dahil sa hindi pagtalima sa mandatory standards tulad ng kakulangan ng ICC o PS markings. Para sa mga may reklamo, maaaring dumulog sa DTI Hotline 1 DTI o mag-email sa DTI. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Business plus show business. Magiging busy sa mga yan si Jenilyn Mercado. Ang anak naman nila ni Dennis Trillo na si Calix Ho nagsalita na matapos masangkot sa aksidente kamakailan. Yan ang aking chika. Full force ang pamilya ni Jenilyn Mercado to show their support sa kanyang bagong business venture. Ang pag-aasikaso niya dyan, dagdag sa pagkakabisihan ni Jen. Marami siyang nakalinyang projects this year. Abangan nila, meron akong guesting sa isang show. Secret, basta panoorin na lang nila. And syempre yung album ko, i-release na namin finally. Natapos na namin after 2 years ng pagre-record. Ilo-launch na namin yung album at hopefully may pelikula sana this year. Busy naman ngayon ang kanyang mister na si Dennis Trillo sa taping ng Hari ng Tondo kung saan kasama niya si Ruru Madrid. Nakapag-taping na kami ng mga nakailang taping days na ako sa taping. Was it working with Ruru? Always a pleasure working with him kasi talagang napaka-dedicated ng bata na yun, napakabait. Wala akong masabi sa work ethics niya at saka sa pakikisama niya sa mga tao. Kinumusta ko rin ang anak nilang si Calix na naka-recover na matapos masangkot sa car accident kamakailan. Dahil sa bandang kamay ang naging injury niya, nakaapekto kaya ito sa kanyang sports na fencing. I've been back to training since last week po and I've been feeling better. I've been feeling really much better. I had a cast lang po. Tapos I chose the conservative way na lang po kasi I really didn't want to have surgery on it talaga. Nagka-trauma ka sa driving? No naman po. I just became more aware of my surroundings and siguro not trauma pero I learned so much from it. Okay na, natanggal na yung cast niya and tinatry niya na bumalik ulit sa training. Nagda-drive? Hindi pa ulit nagda-drive. Hindi namin muna pinapayagan. Pahinga muna sa driving. Total may drivers naman. At yan po ang mga balita ngayong Sabado. Ako po si PR Kanghel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.